gumawa kami ng investigation sa loob ng Department of Education. Isa sa mga pinagamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng department. Korupsyon sa loob ng department. DepEd, mga kaklira, ibig sabihin maraming korupsyon. Okay, sige. Of education. Hindi lang sa laptop madaming reports of corruption inside the Supalpal na naman si Pionatic Sara Duterte kay Auntie Claire Castro na naglabas ng reaction video sa kanyang vlog kung saan pinatunayan niyang nilaglag mismo ng Vice Presidente ang kanyang amang si Digongyo na ngayon nakakulong sa The Hague dahil sa Crimes Against Humanity case. Sa naturang reaction video, makikitang nagsasalita si Inday Piona tungkol sa corruption sa DepEd at kung paano niya ginastos ang daan-daang milyong confidential funds. Oo, lalo na nung panahon ng tatay mo. Dito talaga mas ilalaglag mo tatay mo dito. Department of Education. Hindi lang sa central office, kasama na yung sa mga regional offices namin. So kapag merong reports, pinapaimbestigahan yon. So isa sa mga inimbestigahan is yung laptop. Ang unang ginawa doon is nag-request ng fraud audit sa Commission on Audit. Tapos kami sa loob ng Department of Education, gumawa din kami ng sarili naming investigation para kung ano man yung ma-actionan namin sa loob ng DepEd, ma-actionan na kaagad namin. Unfortunately, yung procurement ng laptop, hindi siya nangyari sa loob ng Department of Education. Nangyari siya sa DBM. Okay, mga kaklira, laptop pinag-uusapan natin dyan. Huwag niyong kalimutan. Laptop at nangyari daw ang procurement sa DBM. Sige, tingnan natin. Yeah. Dito mo talaga makikita na hindi nag-iisip ng mabuti si Piona basta may maibato lang sa kasalukuyang PBBM administration. Pero kung hihimay-himayin mo ang mga sinasabi niya, back to Duterte lang talaga ang mga isyong corruption at kabugukan na tinutukoy niya. Watch the rest of the clip. So ang pinaka-papel na nasa loob ng Department of Education ay yung agreement between DepEd and DBM. Pero di niya sinasabi kung anong panahon, mga kaklira. Di niya sinasabi kung anong panahon. Panahon niya ba? O nung nakaraan? Definitely hindi naman kay Secretary Sani to. Kasi wala pa si Secretary Sani sa DepEd. So in other words, meron daw agreement ang DBM at saka ang DepEd. Mga kaklira, kasi ganito yan. Kapag ka merong hinihingi na pondo, ang ahensya mismo ang magtatap, siya ang magre-request sa DepEd, sa DBM for the release ng budget. Okay? So, ito sasabi niya, mga clear, may contract ang DBM at DepEd, di ba? Okay, ulitin natin Yung agreement between DepEd and DBM. DepEd and DBM. So, ano to? Pag-release ng pera? Di ba? Pag-release ng pera to? Hindi naman dumiretso ang DBM sa pag-procure ng laptop. Di ba? Sige, tuloy tayo So, hindi pumasok lahat ng procurement documents sa DepEd. Paano? May kontrata nga. Pero hindi ko justify to kasi tatamaan tatay niya dito. So, ang pinaka na magawa lang namin doon sa loob ng Department of Education is mag-blacklist. And at that time, hindi pa namin ma-blacklist kasi hindi nga sa amin nangyari yung procurement. Diba, mga ka-clear? Nilalaglag niya ang tatay niya dito. Sige, papakita ko sa inyo kung bakit. Diba? Inamin niya, hindi sa kanya. Hindi daw sa kanya. Okay. So, natali yung kamay namin doon. Kaya inasahan namin na doon sa fraud audit ng Commission on Audit, may lalabas doon na mga personnel. Bakit hindi agad ikaw nagpa-fraud audit? Hindi, ito na ikukwento ni VP Sara noon, ang Vice Presidente. Hindi niya ito nababanggit about the laptop procurement. Sige, tuloy. Involved. At doon sa Blue Ribbon Committee na investigation, kung maalala nyo, may nangyaring Blue Ribbon Committee investigation sa Senate, sa laptop, ginamit namin yon sa loob ng Department of Education para isa-isahin kung sino yung mga personnel involved na
under sa mga tao involved doon sa Senate Blue Ribbon investigation. Teka lang mga ka-clear. Diba may 1.5 million gadgets and school materials ang hindi niya inaksyonan. Remember that? Ha? So, hindi niya lang binanggit, di ba? Ha? Ang hindi nakuha from the warehouse. Oh, involved ba yun doon sa anomalya? Ito mga ka-clear ha. Pakita ko lang ha. Pero papakita ko yung laptop sa inyo kung ano yung sinasabi niya. Pakita ko lang to. Ito. 1.5 million DepEd laptops items stuck in warehouses since 2020. Hindi niya to inaksyonan mga ka-clear. Natenga ang laptop. Ayan o, more than 1.5 million DepEd items including laptops, books, and classroom furniture have been sitting in warehouses undelivered since 2020. Pero ngayon inaksyonan po ito ni Secretary na nagawa na po ito ng paraan. Kasi para magamit po. Sayang oh. Magkano to? Diba? Tapos may laptop dyan, pero kung di tayo nagkakamali, tinatanong dati ni Congressman Luiso, ba't humingi pa kayo ng budget for the laptops kung may laptops na nakatenga? Diba hirap na hirap sumagot yung taga-DepEd at that time? Remember that si Congresswoman Luistro yung nagtatanong noon.